It's good talaga nagkaroon sila ng time to visit us. Supervisors, section heads, former employees, and especially former utility clerks. I remember vividly that was 31 years ago, or to be more specific, 1982, when I first set foot at Constance, Makati. My first job is a utility clerk. Euphemistic word or job description for a janitor. When I set foot at Constance, Makati, the housekeeping personnel accepted me. They trained me, and we developed friendship. A lasting friendship which up to now is existing. Then right after that, I was promoted to a stockroom clerk. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga trabaho ko doon bilang utility clerk. Nagugulaps ng karton, kumukuha ng tong, pupunta doon sa ilibig sa escalator, kukunin yung mga upos ng sigarilyo, pati yung mga basura. Tapos utusan pa ako noon ni Mami Takia sa kantin. Naglilinis ako sa kantin. Ngayon sa paglilinis ko doon sa kantin, libre naman yung takaliit ko at saka merienda. Yun yung siguro, dati kay Boji. Siguro kailangan nyo naman si Boji. Ngayon sa punto kasi natin, sa bilang trabador sa Rustans, meron tayong minsan sinasabi na masyado kasi at that time na pumasok ko sa Rustan, I have full energy, is enthusiastic, full of aspiration. Hinahangad ko na sana dito na ako tumagat, dito na ako mag-retire.
But unfortunately, hindi nangyari yun. Ewan ko kung ano yung manong dahilan, medyo meron mga nag-recruit sa atin noon. Sabihin ko na kay Laman, nag-recruit dahil magtayo na union. Totoo naman po yun. Pero wala po akong inaanoon na hindi po kayo ang kalaban namin. Kundi, sa ano lang kasi, ayoko na po pong mention, merong isa kasing floor manager sa Makati. Instead na pagsabihan ako, amuhin ako, Tito, medyo pakang nalilihis ka yata. Eh hindi, ang sinabi niya, na-remember ko pa, ba't kayong maniniwala kay Tito? Eh bobo yan, bakit nyo pakikinggan? Pero sa akin, naging challenge yun. Kasi ako naman ng mga kaglass web, ipakita lang sa akin yung isang baso. Alam ko kung ano yung code number, alam ko kung anong brand, alam ko rin kung magkano ang presyo. Minsan walking pagka walang time, yung cashier nagtatanong na sa akin. Ngayon, ginamit ko yun, yung pagiging merong sabihin natin photographic memory, nung ma-retrace kami after masunog yung Rustanis Makati, yung separation pay na 17,000, ginamit ko yun. Bumalik ako sa school, nag-aral po ako. Eh, nagkataon naman at that time, 8 years na akong hindi nakakapasok ng classroom. So, nung pumasok ako sa classroom, 2 weeks yun, parang asiwa ako. Pero bandang uli, sabi ko, kailangan pagsikapan ko. So, ayun, ginawa ko, pinagsikapan ko. At swinerte naman, nag-graduate ako with honors, cum laude. Yung cum laude na yun, ginamit kong passport sa College of Law kasi meron akong scholarship. Sabi ko, isang sem lang, susubukan ko. Pagka hindi ko kaya, aayaw na ako. Eh, ginanahan ako. Hanggang sa tuloy-tuloy, dislister, ganyan, nagkaroon ng mga honors, na-elect ako as president rin ng Law Executive Council, na-expose ako. So, 4 years, tinapos ko yung law. Then, kumuha agad ako ng bar examination. At swinerte na naman. Dahil po siguro, at that time, ma-attend ako sa mga mass na i-sponsor ko ni La Ambassador Tantoco sa 6th floor. So yun, naging lawyer ako. Ngayon, nung naging lawyer na ako, that was 1998, nung maging lawyer ako, nagkaroon ako ng mga kaso rin sa labor. Ngayon, nung makikita ko yung mga nag-recruit sa akin, tawag nga sa akin, Tito, hindi nila alam na lawyer na ako. Sabi ko, lawyer na ako. Sabi sa akin, tinanong sa akin, sino nire-represent mo? Sabi ko, sa management ako. Sabi sa akin, nagbago ka na ba ng pananaw? Sabi ko, sa kanila, ganito lang. Ang management, yun yung nagbibigay sa inyo ng hanap buhay. Siguro kung hindi abusado ang management, bakit nyo aawayin? Ibinigay na sa inyo yung kaliwang kamay, bakit kukunin nyo pa yung kanang kamay? So yun yung naging lesson in life sa akin. Kasi yung isang manager rin yun, ayoko na rin ulit banggitin ang pangalan niya, yun yung talagang hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Sinasabi niya, pagkatapos nyo ng trabaho o dito sa Rustans, wala nang mangyayari sa inyo. Which is yun, pinatunayan ko. Pero sana, ayun, request ko lang, kasi hindi naman po, dito sa mga nakaupo po ng mga managers at saka nakatayo,
wala pong umapi sa akin sa kanila. Accommodating sila. Except for one na ayoko na. Ayoko nang pagkitin. Kasi masyado niya Pero siguro kung hindi niya ginawa yun, baka hindi ako nagsumika. Papasalamat pa rin ako sa kanya. So, ayun lang po, ayoko lang patagalin yung niyo po, yung kasiyahan. Ang inaano ko lang, sana magtuloy-tuloy pa itong na ito, itong okasyon na ito. Kasi nakikita naman natin, nung nakarang reunion, kukonti, ngayon dumami, sana sa susunod dumami ulit. So, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat.